Sa mga maiinit na balita ngayong tanghali. Usapin sa West Philippine Sea, isa sa mga inaasahan tatalakaying issue ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA sa July 22. Ilang labor groups at mga mambabatas tinuligsa ang 35 pesos na aumento sa sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Isa pang batch ng repatriation ng mga Pilipinong tripulante mula sa MV Transworld Navigator, inaasahan darating mamayang gabi. Kaso ng dengue sa Pilipinas ngayong taon pumalo na sa mahigit 70,000. Bilang ng mga nasawi umabot na sa higit 200 ayon sa Department of Health. At siyam na tao patay matapos araruhin ng isang sasakyan ng pedestrian sa Seoul, South Korea. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, July 2, 2024 at una sa mga balita ngayong tanghali. Nagsasagawa na ng renovation sa ilang bahagi ng House of Representatives para sa ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 22, 2024. Narito ang report ni Rosalie Cos. This is an old building, no? That's why we have decided to renovate the north, south, and that back lobby, no, back entrance. Kasi yan yung, so we have decided to install air conditioning. Kasi nahihirapan yung mga guests minsan, pumipila. And then as you know, sa SONA, all the VIPs will be passing through north and south lobby, no? Major complaint, napakainit. Tuloy-tuloy ang ginagawang paghahanda ng House of Representatives para sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 22, 2024. Ilang bahagi ng batasang pambansa ang sumasailalim sa pagsasaayos, kabilang na ang paglalagay ng air conditions sa North at South Galleries kung saan pumapasok ang mga mambabatas, dignitaries at iba pang panauhin para sa SONA. Ayon kay House of Representatives Secretary General Reginald Velasco, nakapagpadala na rin sila ng nasa 2,000 imbitasyon at mahigit kalahati dito ang may kumpirmasyon na. Kabilang sa pinadalhan si Vice President Sara Duterte. Balit wala pang impormasyon ng House official kung dadalo ba ang Vice Presidente na kabibitiw lang sa gabinete ni PBBM. Nagkausap din anya sila ng Pangulo kaugnay ng SONA. I had a chit-chat with the President yesterday. And I said there are a lot of people who would like to attend this SONA, this July 22nd. And he said to me, accommodate all of them. Magpapatupad ng lockdown ng House of Representatives bilang security measures bago ang third SONA ng PBBM administration. Wala pang ula si Secretary General Velasco kung magkano ang pondo ng Kamara para sa SONA preparations. Samantala, isinama na sa monthly flag raising ceremony ng House of Representatives ang bagong Pilipinas hymn at pledge. Ito ay kahit na saklaw lang ng Memorandum Circular No. 52 ni PBBM ang executive branch ng pamahalaan. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isa sa buhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may dangal. Sa ilalim ng direktiba, inaatasan ng lahat ng ahensya at instrumentalities ng pamahalaan, kabilang na ang government-owned and controlled corporations, educational institutions gaya ng state universities and colleges na isama sa flag ceremonies ang pag-awit sa Bagong Pilipinas Hymn at pagbanggit sa Bagong Pilipinas Pledge. Ang mga lokal na pamahalaan, hinihikayat ding gawin ito. Ayon kay Secretary General Velasco, ang pag-incorporate ng Bagong Pilipinas Hymn at Pledge sa buwan ng flag ceremony ng Kamara ay bilang pakikiisa sa layunin ng PBBM administration. I issued the order. I was instructed by the House leadership that we share the same vision, same goals. So we will adopt it
starting today. June 26 nang maglabas ng memorandum si Velasco upang hikayati ng lahat ng departments at tanggapan sa Kamara na i-recite ang bagong Pilipinas hymn at pledge sa flag ceremony. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghahanda na ang Quezon City Police District o QCPD sa ilalatag na seguridad para sa ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 22. Ayon kay QCPD Director Police Brigadier General Red Maranan, nasa mahigit sa 6,000 pulis ang ide-deploy ng QCPD para magbantay sa zona. Ang detalye sa report ni Lea Ilagan. Maagang naghahanda ang Quezon City Police District. Kanina ay nagkaroon na kami ng initial na meeting at doon makikita natin yung ating tinatawag na timeline. Magkakaroon tayo ng tinatawag na SIMEX, yung simulation exercises, communication exercises, at yung mga contingency planning. Nasa ganun, habang lumalapit yung petsa ng zona ng ating Pangulo, tuloy-tuloy tayong nakapaghahanda. Isinasapinaw na ng Quezon City Police District ang ipatutupad na seguridad sa ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 22. Ayon kay QCPD Director Police Brigadier General Red Maranan, makikipag-usap na sila sa mga militante para sa mas maayos na pagsasagawa ng kanilang mga programa. Sinabi pa ni General Maranan na nasa mahigit 6,000 pulis kabilang ang mga plainclothes policemen ang kanilang i-deploy. Magpapakala tayo ng sufficient number of plainclothes policemen na sa ganon mas bumilis at makakuha tayo ng mga impormasyon na kinakailangan natin para sa fine-tuning at adjustment ng ating mga security plan. Mayroon din aniya mga pulis na itatalaga para mga siwa ng batas trapiko. Magkakaroon ng mga road closures, traffic rerouting at yung ginagawa natin, yung zipper lane dyan sa Commonwealth, basically, yun ang ating ipatutupad. Kinumpirma rin ni General Maranan na magpapatupad sila ng gun ban at liquor ban simula sa July 21. Isang araw bago maganap yung zona ng ating Pangulo, ay yung mga tindahan na nagbebenta ng alak ay pinagbabawal. Manghuhuli tayo dyan. Intensify natin yung monitoring natin sa paligid, lalong-lalo na dito sa Quezon City. At kung sino man ang lalabag sa liquor ban, yan ay ating huhulihin. Sa ngayon, wala namang namomonitor na seryosong banta sa seguridad ng zona ng Pangulo. Sa ngayon, wala tayong namomonitor na seryosong banta sa gaganaping zona ng Pangulo, but nevertheless, hindi tayo nagpapabaya and we do not let our guards down. Tuloy-tuloy ang pangangalap natin ng mga information and once na meron tayong makuha, mag-a-adjust yung ating security environment. Tuloy-tuloy din ang ginagawang pakikipag-ugnayan ng QCPD sa iba't ibang law enforcement agency at local government unit para sa pagdaraos ng payapang State of the Nation Address ni PBBM. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nais marinig muli ng isang kongresista ang issue ng West Philippine Sea sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, chairperson ng House Committee on Dangerous Drugs, panahon nang magkaisa ang policymakers sa bansa sa gitna ng patuloy na agresyon ng China sa Pilipinas kaugnay ng contested territory. Mula sa House of Representatives, may report si Rosalie Coz live. Rosalie, anong mga punto sa issue ng West Philippine Sea ang nais na marinig ni Congressman Barber sa SONA ng Pangulo? Nais marinig uli ni Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barber sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posisyon at mga polisiya ng administrasyon kaugnay ng West Philippine Sea. Sa July 22 na nga ang third SONA o mahigit 2 linggo na lang ang nalalabing.
Ayon sa mambabatas, dapat magkaroon ng pagkakaisa o wala dapat dibisyon sa pagitan ng policymakers ng bansa sa gitna ito ng tumitinding agresyon ng China. Gate nito, dapat din magkaroon ng mas malinaw na posisyon ang administrasyon hinggil sa kontrobersyal na issue. Ito ay kahit ilang ulit na ibiniitik ng BBM na hindi nito isusuko ang kahit isang pulgada ng ating teritoryo. Bukod dito, nais ding marinig ng mambabatas ang bunga ng economic roadshows ng PBBM administration sa labas ng bansa. Gayon din ang usapin sa paglaban ng pamahalaan sa iligal na droga. Ang mambabatas ang kasalukuyang chairperson ng House Committee on Dangerous Drugs. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Rosalie Coz. Ipinakita ng Philippine Air Force ang kanilang kakayahan na ipagtanggol ang teritoryo ng bansa laban sa mga trespasser. Nangako naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na susuportahan ang pagpapalakas ng kakayahan ng hukbong himpapawid ng Pilipinas. Narito ang report ni Nel Maribohok. Sa gitna ng mga bagong hamon na kinakaharap ng bansa, muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na capability development ng Armed Forces of the Philippines. Ito ang ipinahayag na Commander-in-Chief sa 77th Air Force Anniversary sa Basa Air Base sa Florida Blanca, Pampanga kahapon. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi titigil ang pamahalaan sa pagbili ng dagdag na air asset at ang pagpapalakas ng communication systems ng Air Force. Consistent efforts are being done, such as acquiring additional air assets, enhancing cyber warfare communication systems, and pursuing base development programs. We have likewise acquired additional aircraft as well as advanced radar systems, which have transformed our operational readiness and has enhanced our operational reach. Ayon sa Commander-in-Chief, malaking tulong ang dagdag assets na ito upang mas epektibong magampanan ng hukbong himpapawid ng Pilipinas ang kanilang tungkulin sa bayan. Indeed, these assets contribute to an agile Air Force capable of protecting our nation, our people, and our resources, and dedicated to ensure that we are ready to face challenges with advanced precision, speed, and force. Target lock, coming in hot. That was the FA-15PH successfully hitting the target. Ipinamalas naman ng Air Force ang kanilang kakayahan na ipagtanggol ang teritoryo ng bansa. Sa isang senaryo, naglunsad ang Armed Forces of the Philippines ng isang offensive counter-air operations laban sa isang puwersa ng kalaban na kumubkob sa military base ng Pilipinas. Dalawa sa FA-50 fighter jets ng Pilipinas ang nagsimulang umatake sa kalabang aircraft. Dito ay pinamalas ang kakayahan ng fighter jets ng Pilipinas na makipaglaban sa ere o dogfight. Binomba rin ng FA-50PH aircraft ang kuta ng kalaban. Nagrapel naman mula sa S-70I Black Hawk helicopter ang tropa ng Pilipinas upang tuluyang bawiin ng teritoryo ng bansa mula sa mga malalakop. Bukod rito, ipinakita rin ng PAF ang isang paraan ng pagde-deliver ng package o supply sa pamamagitan ng Guided Precision Aerial Delivery System o GPADS. Nangako ang Commanding General ng Philippine Air Force na si Lieutenant General Stephen Pareño na handa ang hukbong himpapawid na rumesponde upang ipagtanggol ang teritoryo ng bansa laban sa mga trespasser. When trespassing aggressors are denying us our right to our own territory, threatening our ships and harming our soldiers, we are ready to respond swiftly with courage and firm resolve in defense of our sovereignty in honor of our flag. Kabilang sa mga bagong asset ng Air Force na nakuha ngayong taon ay ang C-130H Tactical Transport Aircraft mula sa Estados Unidos. Gayon din ang TPS P-14ME Mobile Air Surveillance Radar na mula sa Japan, bukod sa nauna ng FPS-3ME Air Surveillance Radar System. Nakuha naman ng Pilipinas noong 2023 ang dalawang unit ng T-129 attack helicopter mula naman sa Turkey at brand new na Cessna 208B surveillance aircraft galing US. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Target lock, coming in hot.
Problema sa micro-enterprise ang inaprobahang 35 pesos na dagdag sa sahod sa National Capital Region ayon sa mga employer. Tutol naman dito ang ilang grupo at sinabing hindi man lang ito makabibili ng 1 kilong bigas. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Inaprubahan na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang 35 pesos na dagdag sa sahod ng mga minimum workers sa National Capital Region. Sa gitna ito ng mataas na presyo ng mga bilihin, partikular na sa rehiyon. Ayon sa Employers Confederation of the Philippines o ECOP, nasa 20 pesos lang na aumento ang kanilang computation batay sa inflation. Gayunman, susunod pa rin sila sa desisyon ng Wage Board kahit bahagyang mahihirapan ang ilan sa kanila. Ngunit mas nag-aalala ang mga employer para sa higit na maliliit na negosyante. Enterprises natin, 90% micro. Yung mga yun, kahit na 10 piso yan, dahil marami pa nga yan, hanggang dumadaig pa rin, marami hindi nagbubukas dahil sa taas ng sweldo. Yun ang may problema, yung mga micro. Para naman sa kilusang Mayo 1, taliwas ito sa panawagan dagdag sahod ng mga manggagawa at ni hindi man lamang sasapat ang inaprobahang aumento para makabili ng 1 kilong bigas. Gaya ng KMU, tinawag itong isang insulto ni Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas. Parang ginawa ito para siguro sa SONA, pero hindi ito nararapat. Ang dapat ay mataas, no, na substantial, yung may pakinabang talaga yung mga manggagawa natin. Which is, sabi nga namin, 750 pesos across the board, lahat nationwide, at hindi itong paunti-unti sa mga regional tripartite wage. Bagaman malaking tulong na rin ito sa ilan nating kababayan, sang-ayon silang hindi ito sasapat sa kanilang mga pangangailangan. Para po sa akin, kulang pa rin, lalo na po sa mga bilihin ngayon tumataas halos, pati sa supermarket, sa mga palengke. Iba po yung mga presyo ngayon kumpara mo dati, lalo na sa mga bigas po. Siyempre po hindi po sapat sa malo ng mga bilihin ngayon Hindi nga ako makakabili ng 35 ng 1 kilong bigas Pero kung sa okay na rin ho yun kahit papano, yung 35 pesos, malaking tulong na rin ho yun. Magkakabisa ang wage increase 15 araw matapos itong mailathala kahapon, July 1. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakukulangan ang ilang senador sa inaprubahang ilang senador sa inaprubahang 35 pisong taas sahod sa mga manggagawa sa Metro Manila. Para sa mga mambabatas, masyadong kakarampot ang umentong ibinigay sa mga manggagawa. Mula sa Senado, may report si Harleen Delgado live. Harleen, ano yung reaksyon ng mga senador dito sa 35 pesos na dagdag sahod sa mga manggagawa sa NCR? Agad dismayado nga ang ilang mambabatas sa inaprubahan ng National Capital Region Tripartite Wages and Productivity Board na 35 pesos na dagdag sahod sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Para kay Senate President Francis Cheese Escudero, maliwanag na kulang ang aumento sa sahod para matugunan ang mga pangangailangan ng mga Pilipino sa gitna ng nagtataas ang presyo ng bilihin. Kinwestiyon din ng senador kung bakit umano laging kulang ang binibigay na taas sahod ng wage board, sabay tanong kung saan ba nito binabase ang aumento sa sahod. Naniniwala ang mambabatas na dapat pinakamaliit na ang panukalang 100 pisong dagdag sahod na ipinasa na sa Senado na kung tutusin anya, hindi pa rin sapat para sa nakabubuhay na sahod. Gayunman, nanindigan sa Senator Escudero na patuloy na ipaglalaban ng Senado ang aumento sa sahod ng mga manggagawa. Sa Senator Juan Miguel Migzubiri naman, ikinalungkot din ang anyay napakaliit at hindi sapat na minimum wage increase at igiliit na hindi lang dapat sa Metro Manila may dagdag sahod kundi sa lahat ng rehiyon. Hinimok ng senador ang mga kasamahan nito sa Kamara na ikonsidera na ang panukalang 100 peso legislated minimum wage hike. Pero para kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, napapanahon at mahalaga ang 35 pesos na aumento sa sahod. Tingin ng mambabatas, makatutulong ito sa minimum wage earners para sa pang-araw-araw na gastusin sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ngunit umaasa itong tumaas pa ang arawang sahod dahil kung tutusin, kakarampot anya ang 35 pesos na dagdag sweldo.
Aga sa ngayon na sinusubukan pa nating makahingi ng iba pang reaksyon mula sa iba pang senador. At yun mo ng update mula rito sa Senado, balik sa'yo Aga. Maraming salamat, Harleen Delgado. Papauwi na ng Pilipinas ang isa pang batch ng mga Pilipino tripulante na sakay ng MV Transworld Navigator na inatake ng Houthi rebels sa Red Sea noong June 23. Para sa update, may report si Asher Cadapan Jr. live. Asher, ilan pa bang seafarers ang hindi pa nakakauwi sa bansa at ilan ang darating ngayon? 22 Pilipinong tripulante ng MV Transworld Navigator ang hindi pa nakakauwi sa isinasagawang repatriation ng Department of Migrant Workers sa crew ng naturang cargo ship na inatake ng mga rebeldeng Houthi sa Red Sea noong nakaraang linggo. Nauna nang dumating sa bansa ang 5 sa 27 Pilipinong seafarers at mamayang gabi nga ay inaasahan ang pagdating sa Ninoy Aquino International Airport ng ikalawang batch ng mga marino. Hindi pa kinukumpirma ng DMW ang bilang ng mga pauwing seafarers, ngunit inaasahan natin na 21 o karamihan sa kanila ang darating sa bansa. Mamaya, patay na rin yan sa huling panayam sa DMW. 7:05 p.m. mamaya inaasahang lalapag ang eroplano lula ng mga tripulante mula sa Egypt. Sasalubungin ng mga ito ng mga tauhan ng DMW at inaasahan din natin na katuwang dyan ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Tiniyak naman ng mga nabanggit na ahensya ang tulong pinansyal at psychological support sa mga Pilipinong marino na nakaranas ng pag-atake ng mga armadong rebelde. Ella, bukas maaring magkaroon pa ng ikatlo at posibleng huli ng batch ng Filipino seafarers ang nakatakdang umuwi dito sa Pilipinas. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Marami pa ring Filipino seafarers ang naisumakay sa mga barkong dumaraan sa high-risk areas at warlike zones gaya ng Red Sea at Gulf of Aden. Ayon kay Department of Migrant Workers, Secretary Hans Leo Cacdac, sa kabuang bilang ng mga tripulanting Pilipino na naglalayag sa ibang bansa, 78 pa lamang ang nagre-refuse o tumangging maglayag sa mga nasabing ruta. Sinabi ni Secretary Cacdac na isa sa nakikita nilang dahilan nito ay ang malaking sweldong tatanggapin. One reason could be yung hazard rates, no, the double ang sweldo. But we are really not considering itong mga hazard rates as a foremost policy approach dito, no, kasi yung sweldo pumapangalawa lang yan sa kanilang protection. Inaprobahan na ng National Economic Development Authority o NEDA ang nasa 16.1 billion pesos na budget para sa gagawing Philippine Digital Infrastructure Project o PDIP. Layo ng proyekto na mapang-ibayo pa ang broadband activity sa Pilipinas at gawing mas mabilis ang internet connection lalo na sa mga liblib at malalayong lugar sa Pilipinas. Ang inilaang pondo para sa proyekto ay ipifinance sa pamamagitan ng Official Development Assistance mula sa World Bank. Kapwa nagpaabot ng pagbati sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos para sa kaarawan ni dating First Lady Imelda Marcos. Ngayong araw, ipinagdiriwang ang 95th birthday ni Imelda Marcos. Sa isang post, binati ni PBBM ang kanilang ina na anyay nagturo sa kanila ng kabutihan at pagkakaroon ng compassion. Pinasalamatan naman ni First Lady Liza Marcos si Imelda na anyay nagsilbing pangalawang ina para sa kanya. Sa kapapasok lamang na balita, may itinalaga na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Education. Mula sa Malacanang may report si Nel Maribuhok live. Nel, sino na ang bagong mamumuno sa DepEd?
Yes, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Senator Juan Edgardo Sani Angara bilang bagong kalihim ng Department of Education. Ito ang inanunsyo ng Presidential Communications Office ngayon lamang. Papalitan ni Senator Angara ang nagbitiw sa pwesto na si Vice President Sara Duterte. Kilala si Senator Angara sa mga isinulong na mga panukalang batas para sa reforma sa edukasyon, kabilang na ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act at Enhanced Basic Education Act of 2013 o K-12. Sa ngayon ay nagsasagawa ng cabinet meeting si Pangulong Marcos at hintayin natin ang iba pang detalye kaugnay nga sa pagkakatalaga kay Senator Angara sa DepEd. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribohok. Samantala, malugod namang tinanggap ni Senator Sani Angara ang kanyang bagong appointment bilang Secretary ng Department of Education. Nagpasalamat ito sa tiwalang ibinigay sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at nangakong gagampanan ng mabuti ang bagong trabaho sa DepEd. Handa rin umano siya na makipagtulungan kay Vice President Sara Duterte para sa maayos na transition sa kagawaran. Pinayuhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kaniyang anak na si Vice President Sara Duterte na huwag tumakbo sa pagka-presidente sa 2028. Ito ang tugon ng dating presidente nang matanong kung ano ang kanyang maibibigay na payo kay Pipi Sara. Ginawa ni Digong ang pahayag sa isinagawa nitong press conference sa Tacloban City noong linggo. Bukod dito, ni-reject rin ng dating Pangulo ang naunang pahayag ni BP Sara kung saan sinabi nito na tatakbo ang kanyang ama at dalawang kapatid sa pagkasenador sa darating na 2025 midterm elections. Nawala ang kagainday. Jamming kanya ng gusto. Wala na, pagbalabag yung mga tanong. Ganda na. Ayon pa kay Digong, hindi nila napag-uusapan ni BP Sara ang tungkol sa politika at hindi rin umano niya alam ang dahilan ng pagre-resign sa gabinete ng kanyang anak. Ipinaaral na ng Commission on Elections o COMELEC sa kanilang Law Department ang posibleng kaso na isasampa kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Nagbabala rin ang COMELEC sa mga kandidato na magsisinungaling sa kanilang Certificate of Candidacy o COC. Narito ang report ni Dante Amento. Inatasan na ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang kanilang Law Department na pag-aralan ang ebidensya at initial findings ng investigasyon ng Senado kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kaugnay ito sa kasong posibleng isasampa nila sa alkalde. Hihintayin din ng COMELEC ang magiging committee report ng Senado na nag-iimbestiga sa suspendidong opisyal. Gayon din ang resulta ng pag-iimbestiga ng Office of the Solicitor General o OSG. Natutuwa tayo sa pronouncement ng ating Solgen Guevara na sabi niya any moment from now ipapile na nila ang petition for quo warranto. Paliwanag ni Chairman Garcia, malaki ang maitutulong ng isasampang kaso ng OSG sa kanilang bukod na kasong kriminal na ihahain sa Regional Trial Court na kaugnay sa paglabag sa Omnibus Election Code. Partikular na rito ang material misrepresentation o posibleng pagsisinungaling ni Guo sa kanyang Certificate of Candidacy o COC. Pwede namin gawing basihan yung mga nilalaman ng isang petition for quo warranto upang tingnan namin meron ba talagang misrepresentation. Kaugnay nito, nagbabala ang COMELEC sa mga tatakbo sa 2025 elections na iwasang magsinungaling sa ilalagay nilang impormasyon sa COC. Kasong kriminal din ang maaring isampa ng COMELEC bukod pa sa falsification of public document at perjury cases na pwede rin isampa sa kanila. Kakansilahin din ng COMELEC ang COC. Ang dami po naming nakasuhan sapagkat na-cancel ang kanilang candidacy dahil napatunayan hindi pala Filipino citizen, hindi pala of age, hindi pala siya registered voter, hindi naman pala resident ng lugar na yan. Therefore, kinakancel namin ang candidacy, lagi pong may nakalagay doon. And to refer to the Law Department para i-determine yung criminal liability. Ang election offense ay may parusang kulong at maaaring tuluyan ng maalis ang karapatan na bumoto at tumakbo bilang isang kandidato. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ang Commission on Elections sa kanilang voter education advocacy kahit sa mga prison facility.
Binigyang diin ng COMELEC ang matalinong pagboto maging sa mga person deprived of liberty. Ang detalye sa ulat ni Jed Neresina. Patuloy ang pagsisikap ng Commission on Elections na maimulat sa matalinong pagboto at pagpili ng mga kandidato ang Persons Deprived of Liberty o PDL sa bansa. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na kasama rin sila sa pinaigting na voter education, lalo't noon pa man ay kasama na ang mga PDL sa pagboto tuwing halalan. Kasama na rin sa kanilang ituturo ang paggamit ng mga bagong makina. Voters education pa rin. At least ang COMELEC, kasama ang lalong-lalo na yung vulnerable sectors office namin, ay pwede kaming maglabas-pasok sa mismong loob ng kulungan at pwede kaming mag-voters education, lalo na sa paggamit ng bagong makina, lalo na tungkol sa tamang pamimili ng mga kandidato. Paliwanag ni Chairman Garcia, nananatiling may karapatang bumoto ang mga nakakulong, lalo na kung hindi pa man nahahatulan dahil mga mamamayan pa rin sila ng Pilipinas. Base sa naging desisyon ng Korte Suprema sa Santiago versus the Commission on Elections, na pinayagan silang makaboto hindi lamang sa national position. Pinayagan sila na makaboto kahit sa local position, ginagawa at pinipilit ng ating Vulnerable Sectors Office na sila ay makaboto sa mga nakaraang eleksyon at sa darating na halalan. Napaka-importante yon. Sapagkat hanggat nakakaboto ka, isa lang ang ibig sabihin, Filipino citizen ka. Yung right of suffrage mo na nasa saligang batas, ginagarantiya lalong-lalo na ng Commission on Election. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng COMELEC sa Bureau of Corrections at Bureau of Jail Management and Penology para maihatid sa loob ng kulungan ang campaign materials ng mga kandidato tuwing panahon ng eleksyon. Ngunit paliwanag ni Chairman Garcia, hindi nila mapapayagan ng pangangampanya sa loob ng prison facility. Mapanganib ito hindi lang sa mga PDL, kundi sa mga taong maglalabas-pasok sa kulungan. Pwede rin aniyang maglagay ng presinto ang COMELEC sa loob ng kulungan para sa pagboto ng mga PDL. Basta 50 persons deprived of liberties or more than, maglalagay na tayo mismo ng presinto sa loob ng prison facility. Pero kapag mas mababa sa 50, wala po tayong choice kung hindi yung mismong nakakulong, yung mismong PDL ay dadalhin natin sa bawat presinto kung saan sila boboto, doon sa lugar na kung nasaan yung prison facility. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matapos ang mahigit sa 12 taon na pagkakabilanggo, pinalaya na kahapon ang pinakamatandang political prisoner sa bansa na si Gerardo de la Peña. Si Lolo Gerardo na 85 anyos ay pinalaya mula sa Nubilibid Prison sa bisa na executive order na pinirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Si De La Peña ay dating pinuno ng samahang ex-detainees laban sa detensyon at aresto o selda sa Camarines Norte at nakulong matapos na ma-convict sa kasong murder noong March 2013. Welcome naman para sa grupong kapatid ang pagpapalaya kay Tatay Jerry na ngayon ay kasama na ang kanyang pamilya matapos ang ilang taong pagkakakulong. Naaresto ng National Bureau of Investigation ang 7 suspect na nagbebenta umano ng mga posisyon at promosyon sa gobyerno. Nakasuot pa ng mga insignia ng Malacanang at Office of the President ang 6 na suspect nang mahuli ang mga ito sa operasyon ng NBI sa Pasig City. Ayon kay NBI Director, retired Judge Jaime Santiago, isa sa mga suspect ay nagpapakilala na Assistant Secretary ng Presidential Management Staff habang ang iba ay nagsisilbi umanong bodyguard. May espesipikong utos umano sa suspect ang unang ginang na si Liza Marcos na linisin ang burokrasya. Nagpapakilala siya na ASEC ng Presidential Management Staff. At may specific instruction daw siya kay unang ginang Marcos na linisin ang bureaucracy. Ang pakilala niya, siya ang janitor ng bureaucracy.
aalisin yung mga remnants ng previous administration at papalitan. So if you are interested for a position, ayun nga, ino-offer nila 500,000 to 1 million. Nagsampa na ang NBI ng mga kasong estafa at iligal na paggamit ng insignia laban sa suspect. Inihikayat naman ng ahensya ang iba pang biktima na lumapit sa kanila para sa kaukulang kaso laban sa mga suspect. Muling nagpatupad ng panibagong balasahan ang pamunuan ng pambansang pulisya sa hanay ng matataas na opisyal ng PNP. Ito na ang ikawalong balasahan na ipinatupad ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil simula nang umupo sa pwesto bilang pinuno ng pulisya. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Leia Ilagan live. Leia, sino ang mga napasama sa balasahan at saan-saan sila inilipat? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Kasama nga sa inilipat ng pwesto ay si Police Lieutenant General Jonel Estomo na mula sa Area Police Command Western Mindanao ay inilagay sa Area Police Command Southern Luzon. Si Police Major General Bernard Banak naman na mula sa Directorate for Police Community Relations ay inilipat sa Area Police Command Western Mindanao. Mula naman sa Area Police Command Northern Luzon ay inilagay sa Directorate for Information, Communication and Technology Management o DICTM si Police Brigadier General Jeritz Royales na mula naman sa Personnel Holding and Accounting Unit o PIHAW ay inilagay sa Directorate for Human Resource and Doctrine Development o DHRDD. Mula naman sa DHRDD ay inilipat si Police Brigadier General Roderick Augustos Alba sa DPCR. Habang mula sa Directorate for Logistics ay inilagay naman si Police Brigadier General Nery Vincent Ignacio sa Directorate for Controllership. Ang naturang balasahan, Ella, ay bunsod ng pagreretiro ng pinuno ng APC Southern Luzon na si Police Lieutenant General Roderick Armamento. Epektibo ang reshuffle ngayong araw, July 2, 2024. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Ipapatawag ni San Juan City Mayor Francis Zamora ang lalaking nag-viral sa social media matapos na tirahin ng water gun ang isang rider noong kasagsagan ng Wata Wata Festival. Sa isang panayam, sinabi ni Mayor Zamora na kanyang kakausapin ng personal ang nasabing lalaki at tiniyak na bibigyan ito ng leksyon na hindi niya malilimutan upang maiwasan na maulit pa ang pangyayari. Ang nasabing residente ng San Juan ay hindi pa umano nagpapakita sa kanyang address. May ilang reports ang nagsasabi na may ilang online delivery orders umano ang dumarating sa address ng lalaki na hinihinalang ganti ng netizens dahil sa galit ng mga ito sa ginawa ng lalaki noong araw ng basaan sa San Juan City. Tinatayang nasa 2 hanggang 3 bagyo ang posibleng pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong Hulyo. Ayon sa Pag-asa, dahil nasa neutral condition na ang El Niño Southern Oscillation o ENSO, may mga bagyo na inaasahang papasok sa bansa. Dagdag pa ng Weather Bureau, halos ganito rin ang bilang ng mga bagyo na inaasahang papasok pagsapit ng mga buwan ng Agosto hanggang sa Disyembre. Pumalo na sa mahigit 70,000 ang naitalang mga kaso ng sakit na dengue sa bansa ngayong taon. Base sa report ng Department of Health, umakyat na rin sa mahigit 200 ang bilang ng mga nasawi dahil sa dengue. Mula sa Maynila, may report si Gladys Tuabi live. Gladys, gaano kalaki yung itinaas ng mga kaso ng dengue at ano-anong mga lugar yung pinakamaraming apektado ng sakit? Ayon sa Department of Health, tanging 5 rehiyon lamang sa bansa ang hindi nakitaan ng pagtaas ng dengue cases, partikular mula May 5 hanggang June 1. Ito ang NCR, Calabarzon, Central Visayas, Eastern Visayas at Caraga. Sa pinakabagong ulat ng kagawaran mula January hanggang June 15 ngayong taon, nakapagtala na ang bansa ng 77,867 dengue cases at mayroon ng 205 deaths. Ang naturang bilang ay higit na mataas ng 15%
kumpara sa 67,576 cases na naitala sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ayon sa kagawaran mula sa naunang ulat na pagplato ng dengue cases sa bansa, nagsimula ang pagtaas ng mga kaso ng 10% mula sa 5,547 cases na naitala noong May 5 hanggang May 18 ay umakyat ito sa 6,082 mula May 19 hanggang June 1. At bagaman mayroon lamang 4,689 cases na naiulat mula June 2 hanggang June 15, maaari pa itong umakyat. Bunsod dito aga, muling hinihikayat ng kagawaran ang publiko na isagawa ang 4S strategy laban sa dengue. Ganon din sa lokal na pamahalaan na lalo pang tutukan ang pagbuksa sa mga breeding grounds ng mga lamok. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo dyan aga. Maraming salamat, Gladys Tuapi. Nais ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na paimbestigahan sa Department of Health ang itinayon 3 gusali sa loob ng Baguio General Hospital dahil sa umano'y pagiging substandard nito. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, ano ba itong sinasabing building ni Mayor Magalong na gustong paimbestigahan sa DOH at bakit ba sinasabing substandard daw yan? Yes, Ella, magandang tanghali. Kabilang nga sa hiniling ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong kay Health Secretary Teodoro Herbosa na imbestigahan ng Department of Health ang pagkakagawa ng substandard na 3 building ng Trauma Center Building, Outpatient Department at Flavier Building ng Baguio General Hospital. Sumulat si Mayor Benjamin Magalong kay Health Secretary Teodoro Herbosa at hiniling ito na magsagawa ng investigasyon sa 3 gusali sa loob ng Baguio General Hospital and Medical Center compound na aniya dismayado siya dahil sa substandard ang pagkakagawa nito. June 17, 2024, sumulat si Mayor Magalong kay DOH Secretary Herbosa na nagpapahayag ng matinding pagkadismaya at pagkabahala sa hindi magandang resulta ng pagkagawa ng Trauma Center, Outpatient Department at mga gawaing gusali ng Flavier. Ayon pa kay Magalong, nitong mga nakalipas na buwan, nakatanggap sila ng maraming reklamo mula sa mga kawani ng ospital at mga pasyente tungkol sa kalidad ng mga konstruksyon. Ang mga substandard na kondisyon na ito ay hindi lamang nakaabala sa maraming ngunit na kompromiso din ang kaligtasan at kagalingan ng mga umaasa sa BGHMC para sa mga kritikal na serbisyong pang-emergency. Sinabi niya na ang mga inaasahang pagpapabuti ay hindi natupad sa kabila ng paglalaan ng malaking pondo at pagkukunan para sa nasabing mga proyekto. Dinagdag ng alkalde na may mga alalahanin sa mga prosesong kasangkot na anya ay maaaring humantong sa mas mababang mga output na hindi katanggap-tanggap sa mga pamantayan ng lungsod. Kilala si Mayor Benjamin Magalong bilang isang mahigpit na kritiko ng may mga sira at substandard na mga proyektong pang-infrastruktura na ginagawa ng kanyang administrasyon upang matiyak ang mahusay na kalidad ng mga proyekto upang makinabang ang mamamayan ng Baguio City. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Hinikayat ng Northern Luzon Command o NOLCOM ng Armed Forces of the Philippines sa mga natitira pang miyembro ng teroristang grupong New People's Army o NPA na sumuko na at magbalik loob sa pamahalaan kaysa maubos sila sa pakikipaglaban. Ayon kay NOLCOM Commander Lieutenant General Fernil Buca, handa ang gobyerno na muli silang tanggapin at bigyan ng pagkakataong magbagong buhay. Ginawa ng mga otoridad ang panawagan matapos masawi ang 10 lider at mga miyembro ng Komiteng Rehiyong sa Gitnang Luzon sa isang engkwentro sa Pantabangan, Nueva Ecija noong nakaraang linggo. Na-recover ng mga sundalo sa naturang operasyon ang ilang matataas na kalibre ng baril at ilang mga dokumento mula sa mga napatay na rebelde. Mayroon ding mga babaeng miyembro ng NPA ang nasawi sa labanan habang wala namang nasugatan o nasawi sa panig ng mga militar. Nadadaanan na ngayon ang bagong gawang bypass road sa bayan ng Hagonoy, Bulacan. Ayon sa mga motorista, malaking tulong ang bagong bukas na kalsada na magsisilbing alternatibong ruta para makaiwas sila sa baha
lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Mula sa Hagonoy, Bulacan, ang detalye hatid ni Nestor Torres live. Nestor, ilang barangay ba ang makikinabang sa bagong gawang bypass road dyan sa Hagonoy? Ella, malaking tulong ito sa barangay San Agustin at sa lugar ng Santo Niño papunta dito sa kabayanan ng Hagonoy, Bulacan at yung mga kababayan din natin na dadaan dito sa iba't ibang barangay dito sa Hagonoy. Matapos ang halos 4 na taong konstruksyon, maaari nang madaanan at magamit ng mga motorista at mga residente ang bagong bypass road sa bayan ng Hagonoy, Bulacan. Mula ito sa barangay San Agustin, tatagos ng barangay Santo Niño patungong kabayanan ng Hagonoy. Panahon pa ng namayapang Mayor Toti Ople ng Hagonoy nang umpisahan ang proyekto at naisakatuparan naman sa kasalukuyang alkalde ng Hagonoy na si Mayor Flor de Lisa Baby Manlapas. Magsisilbi itong ruta ng mga motorista at kahit ng mga mangingisda na nagdadala ng kalakal patungong Hagonoy Public Market. Malaking bagay din ang nasabing bypass road dahil makakaiwas sila sa high tide at baha. Napakalaking kapakinabangan lalo sa barangay ng San Agustin na kung saan po yung mga naghahanap buhay po pangunahin katulad po ng mga motorista, tricycle driver o jeep, hindi po sila makadiretso ng kabayanan dahil sa lalim po ng high tide. Ang pagkakagawa po ng bypass road na to, na diversion road na barangay San Agustin to Santo Niño, napakalaking bagay po sa mga namamalaysdaan. Katulad po ng mga namamalaysdaan din sa lugar po namin na kung saan po wala po silang daan talagang kalsada, downtown lahat po. Samantala para naman sa ilang mga residente, hindi na sila mag-aalala sa kanila na lumubog ang kanilang kalsada. Malaking bagay din ito para sa kanilang mga anak na papasok sa nalalapit na pasukan at para makaiwas na rin sa sakit sa paglusong sa tubig baha. Dati po nilulubog kami dito. Hanggang pagka high tide lang po, hanggang tuhod, hanggang hita, ganun po yung high tide dito. Ngayon po yung pagkagawa ngayon, okay na po. Marami pong nakinabang na mga tao at mga sasakyan. Malaking naitulong po, lalo na po sa mga estudyante po. Yung mga pumapasok po sa school, maraming bagay po yan sir na itulong na ganyan, nataas. Ayon sa mga residente, dating bukid lang ito noon. Pero ito'y tinambakan at naging diversion road. May lapad ito na nasa 15 metro at may haba na 1.3 kilometers at nagkakahalaga ang proyekto ng 79 million pesos. Sa ngayon, maaari na munang makadaan ang mga light vehicles dito sa bypass road at bawal ditong dumaan yung mga truck at mga buses. At yan mo latest live mula dito sa Hagonoy, Bulacan. Balik sa iyo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres. Aksidenteng nailunsad ang isang space rocket na pagmamay-ari ng isang pribadong Chinese company sa isang test sa Henan Province, China, araw ng Linggo, June 30. Bumagsak ang Tianlong 3 rocket sa gilid ng isang burol sa Kasumabog. Ayon sa Tianbing Technology, ang kumpanyang nagmamay-ari ng rocket may structural failure sa koneksyon ng rocket body at test bench dahilan upang bigla itong mag-take off. Wala namang casualties sa insidente dahil nailikas ang mga residente sa lugar. 9 na tao ang patay sa pag-araro ng sasakyan sa pedestrians sa Seoul, South Korea. 4 naman ang nasugatan at dinala sa ospital. Batay sa ulat ng Yonhap News Agency, nasa edad 60s ang lalaking nagmamaneho ng sasakyan sa maling direksyon. Nabunggo nito ang 2 iba pang sasakyan bago sumalpok sa mga pedestrian. Iniimbestigahan pa ng pulisya ang insidente at pinangangambahang tumaas pa ang casualty numbers. Naglandfall na sa Carriacou Island, Grenada sa Eastern Caribbean Sea ang Hurricane Beryl ayon sa US National Hurricane Center o NHC. Kaakibat nito ang matinding lakas ng hangin at storm surges. Nakataas din ang hurricane warning sa Barbados, St. Vincent and
Grenadines at Tobago. Bago pa tumama ang bagyo, nagsara na ang mga paliparan at negosyo. Binalaan din ang mga residente na paghandaan at maging alerto dahil sa inaasahang pananalasa ng bagyo sa rehiyon. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 1, versikulo 10 na nagsasabi, Anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng mga makasalanan, huwag mong tulutan. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.